So sa ating pagpapatuloy ng series ng Book of Colossians, ang ating babaybay na ngayon is yung 9 to 14. So glory to God that actually mahaba pa yung pag-aaral dito, pero bear with me. Sinubukan kong i-simplify yung mga points na ating makukuha dito pag-aaralan. But I encourage everyone na still pag-aralan nyo po dahil napakayaman po. Always naman ang salita ng Panginoon. So, Colossians 3 to 12. Tayo po yung tumayo. Basahin po natin yung... simulan natin para ma-refresh tayo. Simulan natin sa 3 hanggang 14. Palitan. Una muna ang mga babae. 3, 4, 5, ganun ba? Sunod-sunod ba? Bro, pakiano mo dyan. Sige, basa po. Colossians, isa lang lalaki? Ulit. For we have heard of your faith in Christ Jesus, and of the love you have for all the saints. Because of the hope reserved for you in heaven, you have already heard about this hope, the message of truth. The gospel that has come to you is bearing fruit in the glory of our Lord. Just as among these things they heard, recognize God's grace. We learned this from Epaphras, our much-loved fellow slave. He is a faithful minister of the Messiah on your behalf. And he has told us about your love in the Spirit. For this reason also, since the day we heard this, we cannot stop praying for you. We are asking that you may be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Listening to him, bearing fruit in every good works, and growing in the knowledge of God. May you be strengthened with all power, according to His glorious might, for all endurance and patience with joy. Giving thanks to the Father, who was able to share these things in us in the light. He has rescued us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of the Son He loves. In whom we are redemption from the wickedness of sin. Praise the Lord. Tayo po manalangin. Aming Diyos, aming Ama, luwalhatiin ka at sambahin ang iyong banal na pangalan. Salamat, banal na Espiritu. At salamat, Lord, at bago po kami patuloy na lumapit sa iyong banal na presensya, Panginoon, at indeed, you are within us. Salamat, Lord, at linisin mo po ang aming pong puso't isipan, Panginoon, Lord. At ikaw po ang patuloy na magturo, magliwanag, maghari sa aming pong puso't isipan. Renew our mind and sanctify our mind, Panginoon, with your word. Indeed, your word is truth, Panginoon. At kahabagan mo po ang bawat isa sa amin, ang lahat po ng iyong pong mga anak na makikinig. Ikaw po ang magpakahayag once again at gamitin mo po lamang ang iyong pong tagapagsalita na daluyan ang iyong pagpapala, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tayo po. So again, yung context ng 3 to 14 ay nasa punto yan ng thanksgiving and prayer ni Apostle Paul noong nabalitaan niya ang mga mananampalataya dito sa Colossians through their founding pastor doon na si Epaphras. Hindi po si Apostle Paul ang pastor sa Colossian, kundi si Epaphras. Si Epaphras po, kasama ni Apostle Paul yan na nagmi-minister. So ang Colossians, nung time na to, si Apostle Paul ay nakakulong, binisita siya ni Pastor Epaphras at nireport niya yung mga church na lumalago at the same time, syempre, andyan yung counterfeit work of the devil na nagkakalat ng heresy. So yan ang report ni Epaphras kay
Apostle Paul. At kaya siya sumulat to encourage and to pray for the church in Colossians. Ito po, continuation po ang ating preaching series. At kaya nga sinulat dyan ni Apostle Paul yung kanyang title, Apostle Paul, Apostle of Christ, dahil hindi nga po siya ang pastor sa Colossians, kundi si Epaphras. Yun lang po ang nais ko ding ipunto. Yun po ang sitwasyon dito. Today, by the grace of God, ito nga, ipipreach natin yung 9 to 14 lang. Pinabasa ko nga lang sa inyo para ma-refresh tayo sa ating pag-aaral. We can put note that we have a look as well the parallel verses of our passage in 1 Corinthians 1, 4 to 9 and Philippians 1, 3 to 11. Yan po yung mga parallel verses niyan. And very similar po ang style ng letter ni Apostle Paul, ang message niya kung titignan natin yung book of Ephesians. Very similar po to ang about thanksgiving and prayer context. Nasa part pa rin po tayo ng introduction ni Apostle Paul. Pagdating sa verse 15, pagkatapos nito, sino ba magpipreach? Si Pastor Alan. He will be preaching the theology of Apostle Paul about the deity of Jesus Christ. Sunod na po yun. At ang Book of Colossians is full of practical teaching pagdating na sa mga sumusunod pang mga chapters. So, as we continue today, we will mainly talking about his, dito sa chapter 1 pa rin tayo nga, about the personal matter, the greeting, the thankfulness, prayer of petition for the Colossian churches na lumalago. At kapag ang church ay lumalago, mainit yan sa mata ni Satanas. Kina-counter yan. Katulad natin, di ba, dito sa ICF. Diba? Napakainit ng ating paglilingkuran sa Panginoon. Kaya mapapansin nyo po yan. Lahat po ay, si Satanas nagdo-double job din para i-distract ang leadership, ang katuruan. Kaya mga kapatid, makinig po tayong mabuti, mag-aral po tayo palagi para hindi po tayo nadadala nung mga, katulad nga nung panahon nila dito, yung mga Greek philosopher, yung mga nagtuturo ng mga baluktot. Kung hindi po tayo rooted ng salita ng Panginoon, mabilis po tayong, sabi nga, matitisod. Madali tayong madadala sa mga bagay-bagay patungkol sa mundong ito. At same thing nga na sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians 6, di ba? We have to wear always the armor of God para po hindi po tayo nadadala ng mga bagay-bagay na siyempre pakanan ni Satanas who is the ruler of this world. 9 to 12, thanksgiving po ang punto nga dito. As always, to pray for them. Prayer is for their full, perfect knowledge of God's will. But this is emphatically connected with practical walking. Tandaan po natin yan. Dapat po nga is hindi lang po sa dahil sa rooted tayo ng salita ng Panginoon, dapat ang ating paglakad bilang isang Kristiyano ay nakikita yung imahe ni Kristo. Yan po ang very point din dito. Yung fruitfulness in good work. Next, by showing themselves strong in Christ to endure suffering. Lastly, by thankful acceptance of God's call to inheritance among the saints in the light. Sinasabi ko po muna sa inyo yung brief summary para hindi po natin ma-miss yung punto. In case bago po tayo pumunta sa ating paboritong verse-by-verse expository teaching. There is a hearty recognition of the blessing of knowledge on which incipient Gnosticism of the day was so eloquent during the time. Lalo na siyempre sa mga Greek. Bago pa man dumating ang magandang balita sa mga Gentiles ay umiiral na po. Marami na silang Diyos-Diyosan, mystical polytheism. Marami silang Diyos. Akala natin yung mga Egyptian lang maraming Diyos-Diyosan. Di po, noong unang panahon pa yan. Ang mga Grego marami sila, di ba? May mga Diyos, may Diyos ng dagat, may Diyos ng hangin,
may Diyos ng bundok, marami silang ganyan. Ayan yung mga mystical politism. Umiiral na po yung mga yan. At plus the fact nga itong Gnosticism. But it is to be tried by the three tests of practical goodness, patience, and thankful humility sa ating pong mga Kristiyano. Kapag tayo po ay tinawag ng mga Christian, ito nga po yung dapat nakikita sa atin. Yung practical goodness, pagiging pasensyoso at mapagpasalamat ng may kababaang loob. Then sa 12 to 14, makikita rin natin na Paul expresses his gratitude for the Colossians' good beginning. Verses 3 to 8, and to encourage them to recognize that their Heavenly Father has decisively rescued them from the powers of darkness. They can therefore be thankful for the redemption they enjoy. Keep in mind the outline of the letter of Apostle Paul to the Colossians contains his personal matters. Yan, sabi ko na, instruction, practical exhortation, that includes practical implication of Christ in Colossians' daily life. At the same time, syempre, buhay ang salita ng Panginoon, sinasabi rin yan sa ating mga modern church ngayon. Ang okasyon po nung time na yon ay nakakulong nga si Paul. At eto, bakit siya nakakulong? Dahil po sa pagpipreach niya patungkol kay Kristo. Announcing that Jesus is Lord. Alam niyo ba na yun ay pinamaigpit na ipinagbabawal during that time. Na lalo na nag-reign na si Nero, si Haring Nero. Kapag nag-preach ka at in-announce mo na si Jesus Christ ay ang Diyos, sigurado kulong ka. At sigurado eventually ay papatayin ka. Yan po ay maigpit na pinagbabawal dahil ang kanilang Diyos ay sino? Si Caesar. And by the way, for Apostle Paul, never mind. Tuloy ang evangelism. And for him, it is a privilege to be part of the suffering, even death in Christ. He done this with love. Hindi po namuo sa kanya ang takot. At makikita natin yun na highlight ni Apostle Paul yan dito sa kanyang sulat sa chapter 1 verse 24 and chapter 2 verse 5. Now, dahil nga si Apostle Paul ay Roman citizen, may pribilehiyo siyang marahil makahawak ng papel at ballpen at tumanggap ng bisita. Or we never know, marahil ito ay dinidictate niya kay Timothy. We never know kung alin sa mga yan ang ginawa ng Panginoon. Wala pong naitala sa Bible. The source is not clear, but that's not so important. Ang mahalaga ay naisulat by the grace of God through the work of the Holy Spirit sa kanya pong mga hinirang. Alam niyo kung bakit? Dahil surely ang Banal na Espiritu ang nangusap sa epistle na ito. Instrumento lang siyempre yung mga kapatid natin. Ganun pa man, it is commonly considered to be one of the so-called Deuteron Pauline in tradition of Paul na nagsasabi nga na hindi tiyak na si Paul ang nagsulat nito. Ang tawag doon, Deuteron Pauline. So, either nga si Timothy or kung sino man yung kanyang scribe na diniktahan niya. The book of Colossians contains doctrinal instruction about deity of Christ and false philosophy. Alam natin yan. Sa verse 15 and then chapter 2:23, as well as practical exhortation. Christian conduct, including friends and speech. Chapter 3:1, chapter 4, verse 18. Pakinote niyo po yung mga verse. At ito nga, siyempre, si Epaphras ay nanghingi ng advice kay Apostle Paul how to deal to this lumalaganap na heresy or false teaching na nagbabanta sa Colossian churches. And to encourage them, sumulat din si Paul sa chapter 2, makikita rin natin 8 and 9, yung mga respond ni Apostle Paul to encourage them. And Paul respond to dispute the Jewish emphasis on circumcision. Kasi nga, ang pinapalaganap ng mga Hudyo, you need to be converted as sa kanilang religion, Judaism, para sigurado ang kaligtasan mo.
At ang tradisyon nga na umuusbong sa Kolosa, yung kanilang kinagisnang tradisyon na yun nga yung politism, mystical politism. At of course, hindi na kwento ni Paul dito, verse by verse, hindi niya na sinulat kung ano yung report ni Epapras, but makikita naman natin yun, makikita natin yun sa kanyang response, dealing with a defective view of Christ who denied our Lord's real and true humanity. And ito nga yung mga heresy, not believing Christ, full deity. 50-50 lang si Jesus Christ. Kumbaga, naging pumasok lang, ayun nga yung sinabi ko na rin last time na pumasok lang yung pagiging Diyos ni Jesus Christ nung siya ay binautismuhan ni water baptism. At nawalis din yung banal na spirito nung siya ay namatay. So, napakalaki pong kahibangan ang itinuturo na yan. Yan po ang lumalaganap during that time. Yan po ang issue dito kung bakit sumulat si Paul. Tandaan natin yan. Well, hanggang ngayon mga kapatid, existing pa rin ang mga Gnosticism na yan, ang mga paniniwalang ito, mga Diyos-Diyosan, na nagtuturo nga na si Jesus ay hindi 100% God at hindi rin 100% man. 50-50 lang, payag sila. So semi-divine lang, kumbaga. Semi-divine lang. At si Jesus daw ay lacking in authority and ability to meet the needs of Colossians. Ang heresy during that time nga, yung Jewish Gnosticism, asceticism, at yung Stoic philosophy. Plus the fact nga yung nababanggit ko kanina pa na politism. Sa ating panahon mga kapatid, lahat ng ito ay still existing. Minded, mas marami sila ngayon. Mas smooth ang atake nila ngayon sa bawat church, people of God. Kaya nga po mahalaga na tayo po ay, praise the Lord, ang ICF ay nare-reform. And we will be continue reforming habang tayo po ay narito pa. Hindi po yan hihinto. Kaya nga, nag-incline lang tayo sa ating mga forefathers. Ito ang ating mga original forefathers. Sila John the Beloved, lahat ng mga apostol. Ito ang mga early church. Kaya pakaiingat po tayo and how to be careful by learning, study, meditating, and scripture and devoting ourselves into His will. Nawa hindi na lang natatapos yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon every Friday or every Friday lang. Diba? Or every may kinakandak lang tayong ano nga ba yung ginagawa mo, Brad? Doctrinal study. Diba? Dapat meron tayong self na pag-aaral bawat isa sa atin para hindi po tayo ma-deceive. Sa maniwala po kayo or hindi, kapag tayo po ay hindi babad sa salita ng Panginoon, napakabilis po nating madaya. At kapag tayo naman ay babad sa salita ng Panginoon, napakabilis po nating madetect ang mga mandaraya. Just to highlight the points of Paul in Epistle, napakatandaan po natin na may 4 itong punto o ika nga fourfold purposes. Una, yung sinasabi ko na, to expose and rebut heresy. Pangalawa, to instruct the Colossians in the truth and alert them to the danger of returning to pagan vices. Balikan pa natin yung ating mga idols, yung ating mga lumang relihiyon, yung ating mga kinagisnan. Pangatlo, to express personal interest in the believers. Diba? Yung kanyang pagmamahal na intimate, tunay na pagmamalasakit sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Pang-apat, to inspire them to promote mutual love and harmony. Diba? And finally, keep in mind, sabi ko nga mga kapatid, the main theme of this book mainly is the supremacy and sufficiency of our Lord and Savior, Jesus Christ. So pupunta na po tayo sa ating paghimay. Ang sabi sa verse 9, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped. Ang gamit ko pong version pala is Berean Study Bible. Para rin tong New King James Version or Holman.
Ang sabi doon, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. So ano ba yung sinasabi diyan? For this reason, kama. Ano ba yung reason? Mabilis lang. Ano ba yung reason? Balikan natin yung sinasabi niya sa verse 1 hanggang 8. Ayun yun. Sinasabi niya, for this reason. Ito na yung kanyang, sasabihin niya na yung kanyang purpose. Since the day we heard about you, which is surely, nakuha niya nga ang report na to kay Pastor Epapras. Si Epapras ay native sa Colossian, taga Colossian siya. Ang layo ng Ephesians ng Colossian sa kung saan nakakulong si Apostle Paul sa Roma is about 100 kilometer. Sabi, most probably nga siya ay na-convert nung narinig niya ang gospel sa Ephesians. Ang sabi, nung si Apostle Paul ay naroon about AD 52 to 55. Makikita natin sa Acts 19:10 and 20 verse 31. At hindi kalayuan ng 100 hindi pala 100 kilometer, 100 miles east of Ephesus. The Colossian church apparently met in Philemon's house. Diba? Yun yung kanilang church na pinagtitipunan. Yung bahay ni Philemon. Makikita natin yun sa Philemon chapter 2. Paul mentioned this title as apostle to Paul mentioned his title as an apostle to emphasize his authority. Yan, nabanggit ko na kanina. Ang sabi pa doon, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will. Highlight po natin, knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Alam niyo po, ito po ang pinaka-best gift na ibibigay po natin sa ating mga kapatid. Salamat po. Pinag-pray niyo kami ni Sis Maricel, di ba? Pareho kaming negative. Nagpa-test kami, kailangan din si Maricel sa kanya pong panganganak. At hindi lang po tungkol doon sa kung tayo may kasakitan. Sa lahat po ng sandali, dapat ipinapanalangin po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Non-stop po dapat. Pray without ceasing. Especially pag pumasok sa isipan natin yung mga kapatid, naalala natin sila. Lalo na yung mga tagapagturo, mga ngaral. Ipanalangin po natin sila lagi. Dahil sabi nga, we are always under attack. Lalo na po tayo ay nagtuturo ng tama. Lalo na po tayo ay lumalakad sa katwiran ng Panginoon. Are we really praying our brethren in Christ, mga kapatid? Ang sabi dito, we have not stopped praying for you, ang sabi ni Apostle Paul. At hindi pa nakikilala ni Apostle Paul personally ang mga mananampalataya dito sa Colossians. So how about us, mga kapatid? Do we have a prayer list? Praise God. Dahil nga, every Thursday, kinagawian na natin dito sa ICF, meron tayong prayer list. Di ba? Every prayer meeting, we pray almost all of our brethren. Most especially those who have prayer requests. But how about those who don't send their prayer requests, mga kapatid? Including yung mga pasaway nating mga kapatid. Do we pray for them? How about yung mga nagpe-persecute sa atin? Do we pray for them? Kasama ba sila sa listahan ng ating panalangin? Mga kapatid. Kasama, kaya marahil, yes bro, may sasagot sa inyo, yes, kasama sila sa panalangin, lalo na sa mga nagpe-persecute. Yun nga lang ang panalangin, sana kunin na sila ni Lord. Huwag po ganon. Our prayer must be filled always with thanksgiving, love, and compassion. Ganun po dapat. Let us pray for their salvation. Yun ang tanging paraan. Kahabagan din sila ng Panginoon. Magliwanag ang salita ng Panginoon sa kanilang buhay. That's the will of God. To pray those who persecute us. Alam natin yan, Matthew 5:45 to 48. To love our enemy. Wag nang maghiganti. Ako, lalo na sa akin sinasabi yan. Dahil ako, hindi talaga ako noon. Huwag mo kakantiin, may respect talaga ako. Pero when I learned the
Word of God. Ito ang sinabi, love your enemy. Pray for those who persecute you. Ganun po katindi ang utos sa atin ng Panginoon. Doon tayo tinawag. Huwag nang magiganti dahil Diyos ang gaganti para sa atin. Mas mabuti po yun. Dahil just ang Panginoon. Dahil siya ay righteous. Delikado pag tayo gumanti. Sigurado papahamak din tayo niyan. Sigurado hindi maganda. Kaya hayaan na natin ang Panginoon ang gumanti. So, kamusta ang laman ng ating mga panalangin? As in, katulad ng sinabi ni Paul sa talata, hindi pa nakikita ni Paul ang mga mananampalataya. Sabi ko nga, but through their pastor Epaphras, who testified about sa paglago ng church at sa heresy na umaaligid sa kanila, ay batid ni Paul na mahigpit ang kanilang pangangailangan, lalo na, siyempre, sa panalangin. Yan po ang pinaka. It's a way to communicate to the Lord, to reach them out, to give, to provide their needs according to the richness and glory in Christ. Dito makikita natin ang importansya ng panalangin. By the way, hindi na bago kay Paul ang ganitong advice, mga kapatid. Sa lahat ng sulat niya dito, 13 epistle, yan po ang kanya pong laging panimula. Isa sa pinakapunto niya lagi ay ang magpasalamat sa Panginoon, at ito nga ang pray without ceasing. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:17. Na-preach ko na rin yan one time dito sa ICF. At mapapansin natin, especially sa epistle ng Ephesians, very similar nga ang kanyang opening statement katulad dito sa Colossians na ating pinag-aaralan. Ephesians 1:15-17. Basahin yan. Very similar yan. Ang sabi po, mark the word, we have not stopped praying for you. Similarly, we do not cease to pray for you. Sabi, kumbaga, Ephesians 1:16, ang sabi, to pray is the general word for worship. To pray is the general word to worship. Kanina, banggit ni Pastor Arnel yung worship. The word worship is a very broad word, in a broad sense. And this is one of the point. In general word, to worship is to pray, to desire, to indicate prayer, properly so-called, asking from God what is requisite and necessary for ourselves and for the others. And by the way, mapapansin natin na ang pagkakasulat ni Paul ay hindi ako lang. Ang sabi niya, we have not stopped. May kasama siya. Hindi siya nag-iisa. Well, mainly ang kasama niya nga nung time ay sino po? Si Timothy. Sa introduction pa lang sa taas, verse 1-2, nabanggit niya yan. Ang kanyang under-training na batang pastor. And mind it, ano ba ang laman ng ating mga panalangin, mga kapatid? Steady tayo dyan. Mag-focus tayo dyan. I hope and I pray na hindi puro me, myself, and I ang laman nito. In other words, naway, hindi nakapokus sa ating sarili ang ating mga panalangin. Hindi ko rin naman sinasabing masama ang magpetisyon sa Diyos sa ating sarili. Wag tayong humiling sa Diyos. No, hindi po ganon. It's okay. Gusto ng Panginoon yan. Kaya nga may excitement ang pananalangin sa Panginoon. Pwede tayong mag-demand ng exactly gusto natin. Diba? But make sure that it is less of you and more of God's glory, kapatid. Yun ang focus dapat ng ating mga panalangin. In what way? Same example nga ng ating pinag-uusapan, praying for our brothers and sisters' needs. Pray for God's provision for them and for growth of the church, na sila ay mapakain ng tamang katuruan. Pinagpipray po ba natin yung mga kapatid natin na umuwi na ng Pilipinas? Binigyan ba natin sila ng advice na pagdating mo doon, maghanap ka agad ng church, i-commit mo yung sarili mo sa Panginoon? Diba? Binibigyan ba natin sila ng mga ganong advice? Do we pray for the salvation of our friends, family, colleague? Pray to spread more the evangelization, to give wisdom to those who teach and preach.
At sa ating sarili, siyempre, to fill ourselves with the Word of God. Dahil paano ka mag-preach, paano ka mag-share ng salita ng Panginoon kung ikaw mismo ay empty? Yun lang po ang logic nun. Palakasin ang pananampalataya ng mga kapatid, lalo na po yung may mga kasakitan, may mga pinagdadaanan. Do we practice generosity kapag tayo po ay okay? Meron po ba tayong nire-reach out ng tulong? Binibless tayo ng Panginoon to bless others. Tandaan po natin yan. Hindi po yun para sa sarili lang natin. Do we pray yung mga kapatid na dumaranas ng extreme persecution sa iba't ibang panig ng mundo at marami pang iba? Alam natin yan. Are we always asking for wisdom from God and deep understanding in His words? Kapatid, those prayer are the example na makakapagbigay ng kapurihan sa ating banal na Diyos. Tama po? And so mga kapatid, gusto nyo bang malaman kung mature na kayong Kristiyano? Simple. Simple lang. Paki-review po ang laman ng ating mga panalangin. Moving along sa text, mababasa natin na malinaw naman kung ano ang laman ng panalangin ni Apostle Paul, mga kapatid. Ano ang kanilang petisyon sa Diyos? Again, paki-salungguhitan. Ano sinasabi? Ang sabi, to fill you with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Yan ang wow. What a prayer. Please, let us pray for one another, mga kapatid, ng tulad nito. Huwag po sa mga material na bagay. Pangako na ng Panginoon yung mga dadagdag na lang yan, Matthew 6:33. Yung ating mga basic necessities. Huwag na po. Huwag na po natin yan. Hindi na po natin kailangan yung mga junk ng mundong ito. All we need is a spiritual wisdom and understanding, mga kapatid. To know the Lord more and more. And mark the word, it says, knowledge of His will. Yung kalooban, na malaman mo yung kalooban ng Panginoon. Yung ginamit na knowledge dito sa salitang Greek is epignosis, literally means recognition that is, by implication, full discernment. Acknowledgement in the truth. It is with the added preposition that intensifies its meaning. Keep in mind that this is not the inner impression of our being, of feeling, but a deep and thorough knowledge of the will of God that is finally completely revealed sa salita ng Diyos. In chapter 3, verse 16, Ephesians 5:17, 1 Thessalonians 4:3, 1 Thessalonians chapter 5:18, 1 Timothy 2:4, 1 Peter 2:13, and verse 15, 1 Peter chapter 4 verse 19. Ayan po ang mga pinagdidiinan. To know the knowledge of the will of God, yan po dapat ang ating panalangin. Ayan po ang ating pinaka desire. At matatagpuan lang natin yan sa salita ng Panginoon. Kompleto na. And another point, footnote about the knowledge here spoken is full knowledge. Hindi yan basta knowledge lang. Buo yan, kompleto. To be attained in measure, to be made perfect in heaven. And in 1 Corinthians 13:12, yun yung sinasabi, yung punto rin ni Paul dyan. Now I know in part, but then shall I know perfectly, even as I am known. And in Ephesians 1:17, pakitignan natin yung Ephesians 1:17. Bro. Tama na. Ayan. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, would give you a spirit of wisdom and revelation in knowledge of Him.
So, Apostle Paul also said in 1 Timothy chapter 1, 4 to 5, ano sabi niya dyan? 1 Timothy 1, 4 to 5. Do not rebuke an older man. Hindi, chapter 1 lang, 4 to 5. Ayan. Or to pay attention to the, ano yan? Bumabasa. Ito pala. Or to pay attention to myths and endless genealogies. These promote empty speculations rather than God's plan, which operates by faith. Now, the goal of our instruction is to love from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. Ito nga po dahil ang counterfeit nga dito is yung gnostics speculation na kailangan nga ng gumawa ng mga mabubuting gawa tayo ay para daw maligtas. Which is, ang itinuturo naman ng salita ng Panginoon is pinulpil na nga ni Jesus Christ ang law. The end of commandment is in Christ. He fulfilled the law. So, ang kailangan natin is to have faith in Christ. So, ang kailangan natin is salita ng Panginoon para malaman po natin yung kalooban niya habang tayo po ay namumuhay pa dito sa mundo. So, another word na ma-highlight dito is yung wisdom and spiritual understanding. Ano ba sinasabi dyan? This spiritual modifies both wisdom, the ability to accumulate and organize principles from Scripture, and understanding, the application of those principles to daily living. So, kapag tayo po ay filled ng salita ng Panginoon, we are filled with the Holy Spirit. Yung po ang ibig sabihin ng filled with the Holy Spirit, yung filled tayo ng salita ng Panginoon, hindi yung mga ecstatic feeling, emotion na nakikita natin pinapractice ng mga false teachers and false church. Kailangan po ay babad tayo sa salita ng Panginoon upang nagkakaroon tayo ng wisdom and spiritual understanding at ito po ay naipapamuhay natin sa araw-araw. So napakahalaga po niyan mga kapatid. Sa verse 10 ang sabi, so that you may walk in a manner worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Praise the Lord. Verse 10 na tayo. So makikita natin na ito ang purpose of that prayer as a whole. It's time for application on this verse. Application of what we believe. So are we ready na po ba mga kapatid? Anong sabi? I-highlight natin, walk worthy. Walk in a manner worthy of the Lord. This is the key New Testament concept which calls the believer to live in a way that consistent with his identification with the Lord na nagligtas sa atin, na tayo ay isang Kristiyano. Lumakad tayo, di ba, ng worthy, katulad ng ating Panginoon. So yeah, actually that's a challenge for us. Alam ng Panginoon na wala sa atin ng we're still imperfect. Alam ng Diyos yan. Pero dapat, sabi nga, yung illustration nga na, alam natin yung dart, yung perfection, yung parang bullseye na hindi natin matama-tamaan. Pero yun ang target natin. Diba? Ganun ang pamumuhay nating mga Kristiyano. Ephesians 4:1, anong sabi? Ephesians 4:1. I therefore, the prisoner in the Lord, urge you to walk worthy of the calling you have received. Yan po ang pang-unang, yan po ang sinasabi ni Apostle Paul. And then Philippians 1:27.
Just one thing, live your life in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or I am absent, I will hear about you that you are standing firm in one spirit with one mind, working side by side for the faith of the gospel. So bantayan po natin ang ating mga sarili habang tayo po ay lumalakad. We must be worthy. We must be worshiping. Diba? Kaya nga sabi, worship is a lifestyle. Bakit pinapaalala ni Paul ang action word na ito? To walk worthy. Obviously, naturalmente tayong mga malilimutin. Kaya nga naihambing tayo sa mga tupa. Malalabo ang mata. Pero malalakas ang pandinig. Malilimutin tayo. Obviously, the Word of God is living. Kaya nga sabi ko nga kanina, this letter is para sa atin din. Hindi lang to particularly, siyempre, sinulat ni Paul ito sa mga church sa Colossian, pero at the same time, the Word of God is living para din sa atin ito. We are in the application of being Christian at this point, to walk worthy. Anong ibig sabihin yan? Kung itatranslate ko yan sa Tagalog, mga kapatid, ganito. Lumakad, maging karapat-dapat. Pakasabi nyo nga, lumakad, maging karapat-dapat. It's an action word. It's a persevering kind of word. It's a present tense, mga kapatid. Forget about the past. Move on. Enjoy the glory of the Lord today and think about the future glory while we are in the present. Yung sinasabi ni Apostle Paul sa Philippians 4, verse 8, na lagi ko nga pinupost, di ba? Whatever is true, whatever is kind, pakibasa mo nga yun, whatever is commendable, whatever is noble, think about such things. Diba? Whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, there is any moral excellence, if there is any praise, dwell on these things. In one word, ano po sinasabi dyan? Keep our mind in the righteousness of God. That's righteousness. Enjoy the glory of the Lord. Live in hope, live in light, live a godly life. Huwag po nating i-meditate yung mga sama ng loob natin, yung mga hinanakit natin, yung mga pang-aapi sa atin, yung mga ginawang paninirang puri sa atin. Huwag po nating i-meditate yan. Ang i-meditate natin yung mga pangako ng Panginoon at yung future glory ng Panginoon. Keep in mind, mga kapatid, that we can't live partly secular and partly sacred. Tandaan natin yan. Isa lang dapat. We are called to be holy because our God is holy. No way, ika nga, huwag tayong mamangka sa dalawang ilog. We are called to be hagios, which literally means separated out of this world. Yan nga yung sinasabi ko sa 1 Peter 1:13 to 16 yan. At anong sabi sa 1 John 2:15 verse 17? Do not love the world. Basa. Simulan mo sa 15. Sige po, pakibasa muna. Basa po. Amen. I think ayan po ang ine-emphasize ni Apostle Paul dito, ang mamuhay ng may kabanalan. Therefore, it implies to us Christians to study, cultivate, increase our knowledge in Scripture. Because sabi nga, kapag tama ang knowledge natin sa salita ng Panginoon, if we know who is our God, our King, our Master, we know His attributes, we know His promises. We know Him that we are serving, ay matik po yan,
ay mamumuhay din po tayo ng tama. Matik po yan. Susunod po na lang po ang ating katawan. Kung tayo po ay, sinasabi ko lang dyan, tayo ay babad sa salita ng Panginoon. Kung kilala natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kung kaya gano'n na lamang kahalaga, na nakikita po ito sa ating pamumuhay. Dahil kung bumabalik pa rin tayo sa ating mga maling gawi at kinagisnan, ay marahil po hindi po natin kilala ang ating Diyos na pinaglilingkuran. The point is, hindi lang tayo head knowledge, but we must apply the knowledge in our living as a Christian. Tama po? Maaaring makonvince tayo sa intellectually lamang, but kamusta ang ating puso at pamumuhay, mga kapatid? Please examine ourselves. Kaya nga kung maalala nyo ang lesson sa Philippians 1:21 that I preach, to live is Christ and to die is gain. Dalawa lang po ang punto doon. Parehong mabuti. Walang talo. Mamatay ka, aba, okay, langit na. Makikita mo na ang Panginoon face to face. It is gain indeed. Madali lang. Nalagutan ka lang ng hininga, wala pang seconds. Langit na. Kaya nga lang, yung iba, yung mga self-deceived, sabi nga ni Brad J, pagka nalagutan ng hininga, pagising mo mainit, alam na. So mag-ingat na huwag po tayo sa ganon. Away from the body, home with the Lord. Yan po ang sinasabi ni Apostle Paul. To live, to die is gain. Pero ang mahirap actually is to live is Christ. Tama po? O ako lang nahihirapan? To live is Christ. Ang mahirap yung magpaka-banal. Bakit ko po nasabi? This is in a sense of principle of Romans 7:14-25. Yung sinasabi mismo ni Apostle Paul sa Romans 7:14-25. It is because nasa laman pa tayo, may struggle, may digmaan between our spirit and flesh. Diba? Totoo yan. But hindi ito dapat ginagawang lisensya. Pakinote po, hindi dapat ito ginagawang lisensya ng isang Kristiyano. Okay lang mag-asala, hindi ko naman gusto yun eh. Yung katawan ko yun, tao lang. Lagi na lang dahilan yung pasensya na, tao lang. Hindi po. Dapat po, we must labanan natin ang ating flesh paggawa ng masama. Ang gusto ng katawan natin lagi, comfort. Ang gusto ng espiritu, di ba? Magbata tayo, ibatak natin yung katawan natin sa paglilingkod sa Panginoon. But hindi ito, kaya nga hindi dapat ito ginagawang lisensya. Na okay lang mag-asala, hindi ko naman gusto. It's my flesh. No way at all. As a Christian, we hate to sin. We hate to sin. Psalms 97:10, Romans 12:9. Though yes, nagkakamali, nagkakasala pa rin tayo, pero we don't mean it. Tama po? Kaya nga, di ba, may conviction na tayo this time. Ang bilis nating magsisi. Mabilis tayong magkamali, dapat mabilis din tayong magsisi. Ganun lang po. Ibig sabihin, kapag hindi tayo nagsisisi at proud pa tayo, magtanong tayo, may espiritu ba ako ng Diyos? Or nagmamatigas ka pa, lalo kapag nagmalaki at pinanindigan mo yung pagkakamali mo, mas malaking problema yan. At ika nga, ang kasalanan nating nagagawa bilang mga bagong nilalang na ay pakunti na dapat ng pakunti. May pagbabago. Tama po? Kapag wala pong nagbabago, magtanong na po tayo, lumuhod na po tayo sa Panginoon, manalangin tayo. Maaari din namang post tayo sa Facebook status nating na feeling blessed tayo palagi. Posting as well as our good works, our good deeds. Well, hindi ko na din po sinasabi na masama yun, but make sure na naka-incline ang ating mabubuting gawa sa kalooban ng Diyos. Hindi pakitang tao lang. The point is we can always pretend that we are godly. But one thing is certain, pakatandaan mga kapatid, the Lord always look at our heart. 1 Samuel 16:7, Jeremiah 17:10.
So make sure na ang ating pagiging Christian by faith ay binaback-upan ng ating pamumuhay, ng ating mga attitude. No one can ever mock God. Sarili lang natin ang ating dinadaya. Tayo rin ang kawawa kapag tayo ay nagpatuloy sa maling gawa. That's axiomatic. What you sow is what you reap. Anong sabi ni James sa chapter 2, James 2:14 to 18? Patay ang pananampalatayang walang gawa. That is very important. Amen po? Kung kaya nga tama ang ating pagkakilala sa Diyos, kung tama ang ating pagkakilala sa Diyos ay tama din ang ating paglakad. We walk worthy. Naaayon sa salita niya. Yes, we are still imperfect, nagkakasala, nagkakamali pa rin tayo, pero hindi na tulad ng dati na parami at palala ng palala. Ngayong Kristiyano na tayo ay pakunti ng pakunti ang ating nagagawa, pagkakamali. At di na binabalikan ng mga dating pagkakasala. Sabi nga sa Hebrews, di ba, aso lang, baboy lang ang pumabalik sa putikan. Aso lang ang kumakain ng kanyang sinuka na. Hindi naman tayo aso, hindi naman tayo baboy. Kristiyano tayo. Minded si Satanas will keep us remember our past, to keep us worried, steal our joy. Di ba? Yan ang gustong-gusto ni Satanas. To destroy, to steal and destroy our life. But keep in mind na ang Panginoong Diyos ay may pangako na kumbaga, ang sinasabi ng Panginoon, forgive and forget. Psalms 112, Isaiah 38:17, Isaiah 43:25, Micah 7:19. Yung 103 ng Psalms verse 12 pakibasa. Isa lang basahin natin. Diba? As far as east is from the west. Diba? Kinalimutan na ng Panginoon yung ating mga nakaraan. Psalms 103 verse 12. Ayan. Is from the west, as far as the east is from the west, so far as He removed our transgression from us. Note nyo rin yung mga nabanggit ko kanina. So, take note that being fruitful in every good works, ang sabi pa dito sa verse 10, being fruitful in every good work. Diba? Yan po ang punto rin ni Apostle Paul sa Romans 1:13 and Philippians 4:17 na ang sabi niya, not that I seek gift yung material, but I seek the fruit that increases to your credit. Yung spiritual gift, nakikita na ba sa buhay natin in every good work? Kasi spiritual gift yan eh, yung mga good works na hindi natin kayang gawin dati, na ngayon nagagawa na natin, that's fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit is byproduct of our righteous life. Yan po ang punto dito. And the Bible identifies spiritual fruit as leading people to Christ. Dahil kapag nakikita yan ng mga hindi pa mananampalataya sa ating buhay, na tayong mga Kristiyano nagmamahalan, nagtutulungan, di ba? Ay maniniwala sila na ang Diyos natin ay totoo. Na ang ating Diyos na sinasamba ay nakikita sa buhay natin. 1 Corinthians 16:15. Diba? At sa Hebrews 13:15, ang punto naman is we are praising God. At sa Romans 15:26 to 28, yun nga yung generosity, napapractice ba natin? At sa Hebrews 12:11, living a godly life. Tayo po ba ay laging present na sa mga activities sa church? Yung mga natutunan natin, nakikita ba sa buhay natin? And in Galatians 5:22 to 26, very familiar, yung holy attitudes na sinasabi, na which is fruit of the Holy Spirit. Ang sabi nga dyan, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Gustong-gusto ko dyan yung
sumunod pang verse na sinabi sa 24 to 26, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Yung sinasabi ni Paul, di ba, na I am crucified with Christ. Diba? Yung mga kasalanan ko, kahapon, ngayon at bukas, kasama na ng Diyos. Na ipinako sa krus, namatay na siya para sa akin. It is no longer I who live, but Christ lives in me. At sabi pa sa 25, since we live by the Spirit, let us walk in step with the Spirit. 26, let us not become conceited, mayabang, provoking, and envying one another. Dapat hindi na po nakikita sa ating yan. Kung tayo po ay possessed na po ng banal na spirito. If the Holy Spirit dwells in us, let us not become conceited, provoking, and envying one another. Increasing in the knowledge of God, ang sumunod na verse dito sa word na ginamit dito ni Paul sa verse 10. Increasing in the knowledge of God. Spiritual growth cannot occur apart from this knowledge. Tatandaan natin yan. Spiritual growth cannot occur apart from this knowledge. Yung salita ng Panginoon, kung wala yan sa atin, kung hiwalay tayo sa salita ng, hindi tayo naka-attach sa salita ng Panginoon, di ba? Hindi yung sinasabi ni Jesus Christ sa John 15:5. Di ba? John 15, I am the branch. I am the vine. You are the branches. Pagdating sa 5, without me, apart from me, you can do nothing. Ito po, kung hiwalay tayo sa salita ng Panginoon, wala po tayong, hindi tayo lalago. At ito rin yung sinasabi ni Peter sa 1 Peter 2:2 na dapat po nating desire. Like a newborn babies crave pure spiritual milk so by it you may grow up in your salvation. Diba? Tayo niligtas na ng Panginoon. So what? Ligtas ka lang? Pan-display ka lang? Di po. Like a newborn babies crave pure spiritual milk. Para po tayo ay lumago. Tayo ay maging kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoon. 2 Peter 3:18, yan po ang dalangin ni Apostle Paul. But grow in the grace and knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever, both now and the day of eternity. Amen. So the evidence of spiritual growth include a deeper love for God's Word. Tatandaan natin yan. Psalms 119:97. And in 1 John 2:3-5, a more perfect obedience ang dapat na exercise natin, mga Christian. And in 1 John 2:12-14, a strong doctrinal foundation. Dapat po, rooted na tayo ng salita ng Panginoon. So praise God, dahil dito sa ICF, dyan tayo ini-enhance ng Panginoon. Para pag-uwi natin sa Pilipinas, hindi yan para sa'yo. Para ikaw ay maging kagamit-gamit. Hindi lang pag-uwi mo sa Pilipinas, kahit dito pa. Magsimula na tayo. Ipamahagi natin yung ating mga natututunan sa salita ng Panginoon. And in Thessalonians chapter 1 verse 3, expanding faith. In Philippians 1:9, a greater love for others. So make sure, lahat po ng ito ay nakikita sa ating buhay. Some of you might say, grabe naman pala. Hindi po yan grabe. Grabing-grabe yan. At imposible po yan. Kaya nga ang buhay Kristiyano ay hindi mahirap. Imposible. Hindi po natin kayang gawin yan. At wala tayo, praise the Lord, dahil wala na nga tayo sa batas. It is by grace of God magagawa natin yan. If we live in the Word of God. Tayo'y magpapatuloy, ang buhay natin naka-incline sa salita ng Panginoon. Yun po ang punto dyan. Ang sabi sa verse 11,
being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have full endurance and patience and joy fully. Strengthened with all might. Ano yung sinasabi dyan? In Greek word, yung salitang strengthen dyan, dunamo. Diyan galing yung word na dynamite. Alam natin, pag dynamite, bomba yan. Pagsabog. Yung ating epekto ba sa kung saan tayo naroon? Sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa lahat ng ating nasasakupan. Nasaan man tayo. May epekto ba tayo? Katulad ng bomba. Pagsabog. Ephesians 3:16-20. Basahin po natin. (16 to 20). Ayan. I pray that He may grant you according to the riches of His glory to be strengthened with all power through His Spirit in the inner man, and that the Messiah may dwell in your hearts through faith. I pray that you, being rooted and firmly established in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and width, height and depth, and to know the Messiah's love that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. Now to Him who is able to do above and beyond all that we ask or think, according to the power that works in you. Kamusta po ang ating pamumuhay bilang Christian, mga kapatid? May pagsabog bang nagaganap? May strengthen ba with all might ng Panginoon? May pagsabog bang nagaganap kung saan tayo naroon? Hindi yung pasabog ng lagim, ha? Hindi yung pasabog ng dabas na nangunguna pa tayo sa tsismisan mga Kristiyano. Hindi po dapat ganyan. Kundi pagsabog ng pag-ibig, ng paggawa ng mabuti, ng pagmahal sa mga nangaapi, sa mga kaaway. Alam natin ang illustration na ito, rooted ang salitang dunamo. Kapag ang bomba sumabog, durug-durug, lasog-lasog ang nasa paligid niyan, larawan niya ng presensya ng ating Christian na nasa liwanag na. Tuwing tayo ay may makakasalamuha na hindi pa mananampalataya, lagi tayong may impact. Totoo ba yan sa buhay natin? O nasasabihan tayong impacto naman to, hindi naman to Kristiyano eh. Sana po wag. Ang mga may itinatagong kasalanan, naiilang ba sa atin? Naliliwanagan ba sila ng liwanag ng salita ng Panginoon? Dumating na ba tayo sa punto na iniiwasan tayo dahil sa paglakad natin sa katwiran? Ganyan po ang mga nasa kadiliman. Iniiwan, di ba? Alam natin yan sa John 3:16-21. Sabi yan doon, ayaw nila sa liwanag. Mas pinili pa nila sa kadiliman. Yan po yung mga taong yan. So kapag tayo po ay ganyan, ibig sabihin tayo po ay, ang ating pong espiritu ay tama. Lumalakad tayo ng tama. Dahil in this world, we will be persecuted. Hindi dahil sa atin, dahil si Kristo ay nasa atin. Kahit wala tayong ginagawang masama, you will be persecuted dahil kay Yesu Kristo. Recognize nila tayo na straight ang taong ito. Actually, nadidisappoint talaga sila kapag nakitaan kanila ng pagkakamali. Dahil ang tingin nila sa atin, perfect. Akala nila. Isang pagkakamali mo lang sa 10 na ginawa mong tama ay katakot-takot na pong paglilibak ang aabutin mo kapag ikaw ay nakitaan. Yan po ang pananaw ng mga unbeliever pa. Kaya tayo po mga Kristiyano, siyempre, kaya every time na magkikita tayo, i-encourage natin ang bawat isa. Kasi lahat tayo, from the past weeks, dumaan tayo lahat sa digmaan. Kaya dito tayo sa tahanan. Ang ganda nga ng word ng tahanan, di ba? Tahan. Tahan. Sis. Dito tayo, di ba?
to worship the Lord in spirit and in truth sa ating pong pamumuhay. Kaya ganun na lamang tayo, kasama kaming mga ngaral, of course, na pinaalahanan na ingatan natin ang ating pamumuhay. Huwag tayong maging katisuran ng mga taong nakapaligid sa atin, mananampalataya man or hindi. Instead, nawa ay mag-iwan tayo ng marka sa kanila. Diba, ang bomba pag sumabog, may markang naiiwan yan. May marka tayong naiiwanan na liwanag na salita ng Panginoon na nagre-rema sa buhay. So, kumusta ang ating testimony, mga kapatid? Unang-una sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sa ating pamilya, kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa lahat ng ating nakakasalamuha, may naiiwan ba tayong bakas ng pagsabog? At ang bakas na yon, nawa ay si Jesucristo sa buhay natin. Nawa nakikita nila sa ating yon at naiiwan na ipapamahagi natin sa kanila ang pag-ibig at mga pangako ng Panginoong Diyos. And there's another word there na ginamit, patience and long-suffering. These terms are closely related and refer to the attitude one has during trials. Kung gusto mo lang sa comfort zone, wala ka nito, wala kang patience, wala kang long-suffering. This is enduring trials, yung dumadaan ka sa pagsubok. Diba? Patience, in Greek word, hopomone, literally means hopeful, enduring, patience, continuance, waiting patiently. May difference silang dalawa, syempre. Yung long-suffering naman, in Greek word, makrotumia, literally means self-control, long-suffering, agony. It is subjective word. Mind it, these two words are very similar pero may pagkakaiba. Patience looks more at enduring in difficult circumstances. Habang yung long-suffering naman looks at enduring difficult people. Lahat po tayo, kahit Christian na tayo, hindi tayo exempted sa mga harapin natin yan. Difficult circumstances and difficult people. Tama po? Lahat tayo. So dapat magpakatatag po tayo sa salita ng Panginoon upang mapagtagumpayan natin ang mga hinaharap natin yan. Difficult circumstances and difficult people. And so in verses 10 to 11 teaches us to continually live a life worthy of the Lord, be productive in doing good, and grow your understanding of God, be strengthened with power from might of His glory, enduring patiently with joyful heart. May isang oras na ba ako, Pastor? Yes. So, yung 12 to 14, itutuloy natin next week. Answered prayer yung series dapat to, ah. Mahaba talaga siya. So, itutuloy natin next week. So, bibitinin ko kayo yung sinabi ng Panginoon, sinabi dito sa word na giving thanks to the Father who has qualified you to share in inheritance of the saints. And so on, hanggang 14. Itutuloy natin next week. So, I hope and I pray, lalo na rin po sa mga ngayon lang po, nakarinig ng mayaman, mapagpala, salita ng Panginoon, tayo po ay na-encourage, tayo po ay natuto. At doon sa mga ngayon lang nakarinig, na wala pang ganap na relasyon sa Panginoon, makipag-reconcile na po kayo sa Panginoon, isuko niya na po yung buhay nyo. And katulad ng inyong pong mga narinig, isa pamuhay ang salita ng Panginoon. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon para maging pan-display lang bilang mga Kristiyano. We need to walk the talk, practice. Sa amin po, di ba? Practice what we preach. We have to endure trials. Diba? Ngayon, kung wala pa po tayong ganap na relasyon sa Panginoon, sigurado po, hindi po natin kakayanin yung kaliwat kanang sufferings dito sa mundo. But by the grace of God, ang ating pong Panginoong Jesus ay
ginawa niya na po, pinulpil niya na po ang mga bagay na ito. Kaya kailangan, the salvation is free gift. All we have to do is surrender our life in Christ Jesus. At ito nga, paulit-ulit yung naririnig. I-incline natin ang ating sarili, ang ating buhay sa salita ng Panginoon. Magpatuloy tayo. Hindi enough na nalaman mo na nagsuko ka na ng buhay mo sa Panginoon, ligtas ka na, Kristiyano ka na, hindi mo naman dinidisiplina yung sarili mo, hindi mo naman kinukumit yung buhay mo sa salita ng Panginoon. Hindi po. Ang title niyan is Tinimbang Ka, Subalit Kulang. Puro pelikula yan, di ba? So, kailangan po kung tayo po may ganap na relasyon sa Panginoon, yung po ang lesson dito na ating pong i-exercise ang ating faith in Christ sa pamuhay po natin. At kung wala pa tayong ganap na relasyon sa Panginoon, magsuko na tayo ng buhay natin sa Panginoon. He is faithful and just to forgive our sins. So kung wala pa po tayong ganap na relasyon, this is the right time to surrender our life. Repent and believe in the gospel. Tayo po tumayo, tayo po manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po once again sa iyo pong biyaya at habag. Salamat Lord, kami po'y natuto, Panginoon. Indeed, just 3 verses pa lang po, Panginoon, punong-puno na po ng katuroan, ng pangaral, Panginoon, ng paalala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Indeed, this is addressed to us, believers, followers of you, O God, our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, gaya nga po ng ipong sinabi, wala kaming magagawa kung wala kami sa iyong buhay, Panginoon. But we are attached already to you, Panginoon. Our vine, Panginoon. We are your branches, Panginoon. Kahabagan mo po kami, Panginoon, na amin pong may sa pamuhay, malakaran, Panginoon, worthy in your holy presence, Panginoon. Mabuhay kami ng may kabanalan, Panginoon. Huwag namin gawing lisensya ang kaligtasan sa paggawa ng masama, sa pagbalikan pa namin ang aming mga pagkakamali, ang aming mga tradisyon, ang aming mga kinagisnan, ang aming mga lumang mga Diyos-Diyosan, Panginoon. Lord, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na minsan ay hindi namin napapansin, Panginoon, na kami po pala ay na-offend ka na namin ang iyo pong ang banal na spirito, Panginoon, na nasa amin as a Christian, Panginoon, na nakikwench namin ang spirit, Panginoon, sa pagsuway namin, Panginoon, sa iyo pong kalooban. Help us, dear God, na magawa namin ang iyo pong kalooban, Panginoon. Indeed, it is only by your grace, by your mercy, by the guidance of your Holy Spirit, through listening and hearing and studying, meditating, devoting ourselves, committing our lives to your word, Panginoon. Lord, patuloy mo po kaming isanctify, Panginoon. Pakabanalin mo po kami ng iyong banal na salita, Panginoon, Lord. Bigyan mo po kami ng mahabang oras to know you more, Panginoon. At that's implication, O God, indeed. And by application, Panginoon, makita sa buhay namin, Panginoon, na gawin namin ang iyong kalooban by bearing fruit, Panginoon, the Holy Spirit, which is love, joy, peace, and the rest of it, Panginoon, na nabanggit sa iyong salita. Nawa ito'y makita sa amin, Panginoon, maisa pamuhay. Salamat, Lord, sa iyong biyaya at habag. And we're praying sa aming po mga kapatid na hindi namin nakasama sa araw na to, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, Lord. Kahabagan mo po kaming lahat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, sa banal na Espiritu. Amen and amen.